Maaga po ako natulog kagabi dahil sa sobrang pagod na inabot ko sa pagtitinda sa tindahan ko. Hindi ko namamalayan na tanghali na pala. Ang hirap po talagang bumangon pag pagod na pagod ka. Ayan, ang una exercise sa maga ang mag-inat-inat. Ako nga lang pala mag-isa sa kwarto dahil kasi si Mrs. naka-duty sa ospital kagabi. Sa sobrang himbing sa pagkakatulog pati ang air condition namin, nakalimutan ko nang i-turn off kaninang madaling araw. Ay, mapapalaki na naman ang bill namin yan sa kuryente. Di bale, nakatulog naman ako ng mahimbing. Sinisikmuraan ako kaya dali-dali akong lumabas sa kwarto para naman magkape. Ugali nga rin pala namin na tina-turn off ang mga ilaw sa sala at kusina pag wala nang gumagamit. Madilim pa sa kusina kanya binuksan ko na rin ang ilaw. At diretso na ako para kunin naman ang takuri para magpainit na ako ng tubig dahil talagang sinisikmura na ako. Usually nga po palang 4:30 gising na ako pero ngayon alas 7 na, kagigising ko pa lang. Lumabas na po ako sa kusina namin para kumuha ng tubig sa gripo at yun ang paiinit ko. Safe naman po yung tubig galing sa gripo dahil nawasa naman po ito. Pwede naman po siyang inuman pero dahil po sa tag-ulan ngayon ay minarapat na lang po namin na bumili muna ng mga mineral water para yun ang inumin namin. Binilisan ko na lang po pagkuha ng tubig sa gripo, baka magbag pang isip po at makapag-isip pa ako makapagluto. Lalo na ako malilate sa pagpasok sa tindahan ko. Dahil sa inaantok pa ako, nauna ko pang ma-turn on ang painitan ng tubig kaysa isaksak ang plug doon sa saksakan ng kuryente. Lutang na naman ang isip ko, ang aga-aga, ano ba yan? Di na rin ako nainip sa pagpapainit dito sa takuri dahil napakabilis naman magpainit dito. Kinuha ko na nga pala yung tasa at saka ko sara sa lalagyan para makapag-start na ako mag-coffee kasi talagang sinisikmura na ako. At syempre, kinuha ko yung paborito kong mug ko. Na ako lang talaga ang gumagamit. Hi, as usual, magbe-breakfast naman ako mag-isa dahil si Mrs. naka-duty at yung isang anak ko rin naka-duty sa ospital. Tapos yung dalawang binata ko, ando naman sa Manila nagsisipag-aral. Iyan na nga rin ang dahilan, kanya tinamad na ako magluto, kanya magko-coffee at bread na lang ako. Dinamayan ko na nga pala magpainit ng tubig dahil kasi magbabaon din ako sa tindahan. Alam niyo po kasi, palainom po ako ng kape pag nasa tindahan na ako. Kuminsan nakaka-4 na cup ako sa buong maghapon kasama na pati gabi. Sabi ko nga, coffee is my life. Ito lang po naman ang kaligayahan ko dahil hindi naman ako nainom ng wine at naninigarilyo. Kaya healthy living po tayo. Sa edad ko pong ganito ay kailangan mag-ingat na sa pangangalaga sa pangangatawan. Siya nga po pala, baka isipin nyo, hindi pa ako nag-toothbrush bago mag-breakfast. Nag-toothbrush na po ako kanina. Kalabisan na po kasi kung pati ang pagtutoothbrush, i-video ko pa. Ay, sarap talagang humigop ng mainit na kape pagkagising sa umaga. Siyempre, kahit pa paano magkalaman ang tiyan, kumain muna ng tinapay bago pumasok. With matching palaman po, hindi ko na po babanggitin kung anong klase ng palaman ito. Baka kasi ma-restrict na naman ako. Pero ang palaman pong ito ay pangmasa, kaya alam nyo na yon kung anong klaseng palaman ito. Unang kagat sa tinapay, yummy yummy! Dahil sa nag-aapon na po ako, kaya binilisan ko na rin ang pagkain ng tinapay. Matapos kong kainin ng tinapay ay nakita ko ang lansones na nakalagay sa ibabaw ng lamesa kaya kinain ko na rin. In fairness, napakasarap at napakatamis ng lansones na ito. After ko mag-breakfast ay pumunta na ako sa sala. Madilim pa rin sa sala namin kaya binuksan ko na rin ang ilaw. Dito po kasi ang nakaugaling ko na tuwing umaga. Ang mag-stay po muna sa harap ng bahay o sa loob ng aming bakuran para lumanghap naman po ng sariwang hangin bago pumasok sa aming tindahan. Ito lang ang sarap sa probinsya, sariwang hangin ang malalanghap mo pagkagising mo sa umaga. Ito nga po pala yung mga tanim na sa halaman ni Mrs. Napakalalago po kasi araw-araw itong nauulanan at nadidiligan. Kaya lang itong kotse namin mukhang 3 buwan nang hindi napapaliguan. Pare-parehas po kasi kaming busy sa aming mga trabaho. Ito po ang itsura ng labas ng bahay namin, napakatahimik. Lunti ang dahon ng iyong makikita pagising mo sa umaga. Kaya lang ang harapan ng bahay namin nagpuputik dahil hindi pa simentado. Pero alam ko nakaplano na ito para ispaltuhin para gumanda ang daan namin. Matapos kong magpahangin ay pumasok na rin ako sa bahay namin para naman maligo na at gumayak para pumasok na sa tindahan. Diyan, heto na po ako, nakagayak na at ready nang pumasok sa tindahan. Bilis ko pong maligo, sa atin lang, ligong uwak lang ang ginawa ko. At syempre, dala-dala ko ang mga abubot ko na kakailanganin ko sa tindahan. Ugali ko po kasi na ayaw kong bumalik sa bahay pag may nakalimutan akong dalhin sa tindahan. Kanya sinisigurado ko na madala ko lahat ang mga bagay-bagay na kakailanganin ko sa tindahan. Itong gate namin masyadong iskandalosa. Pag binubuksan mo, napakaingay. Kaya ang mga kapitbahay namin nagtitinginan pag binubuksan ko itong gate namin. Ito nga pala yung kalamansi namin sa harap ng bahay, marami ng bunga. Ang gandang pagbasdan, sariwang-siriwa ang mga dahon. Pati itong dwarf papaya kong tanim, napakaraming bunga.
Di ko na po pinitsan ng bunga yan since 1 month na kasi plano kong pahinugin lahat. Kasi marami pong nangihingi sa akin ng buto niyan. Kaya po sa mga nangihingi ng buto ng papaya ko, wag po kayong mag-alala dahil sa maraming may puproduce na buto nito, baka pati bubungan ng bahay nyo ay matamnan nyo ng papaya. Paano po? Babay na po. Baka kasi pag hinabaan ko pa itong video na to, baka hindi nyo natapusin. Magandang umaga po sa inyong lahat.